paano po pala yung pong pag-welcome nyo po ng Pasko? Kasi dito sa Pilipinas, September pa lang, talagang makikita natin yung mga dekorasyon, nakalagay na, talagang nagliwanag na sa kabahayan. Diyan po ba mga anong month po sila nag-start mag-decorate po? This year medyo nag-iba, November, nag-start na sila. Dati kasi mga December pa. So, this year nag-improve, November pa lang, marami na tayong nakikitang mga Christmas decorations. Yes, ma'am. Kamusta yung mga pailaw dyan, ma'am, sa Brazil? May mga naglalakihang mga Christmas tree na po ba dyan, ma'am? Or mga Belen, mga Santa Claus na nakikita, lalong-lalo na sa mga cities po dyan sa Brazil? Yes, meron. Madami na din. Sabi ko nga, nag-start sila November. So, isa sa famous street dito or avenida dito sa Brazil is yung Avenida Paulista. Super ganda niya and isa din sa famous park nila dito. Meron silang giant Christmas tree. Hindi pa ako nakakapunta pero balak namin magpunta. So, baka next week para makita din namin yung kagandahan ng dekorasyon nila dito. Yes, ma'am. Ma'am, dito sa bansang Brazil, ano po yung mga madalas nating mga nakikita or mga hinahanda kapag, syempre, itong Noche Buena kapag Christmas na, ma'am? Dito sa Brazil, tradition nila maghanda ng turkey. Kung sa atin yung French toast, merienda lang natin dito sa Brazil, special sa kanila ang French toast. Meron din silang, very polemic yung kanilang rice with raisins kasi yung iba gusto walang raisins, yung iba may raisins. So, polemic siya. And salpikaw, farofa, ganyan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, may nakikita rin po ba tayo na parang similar, ano po nahanda dito sa Pilipinas, dyan din po sa Brazil kapag sumasapit yung Pasko? Ang similar siguro yung sa desserts, leche flan. Ano yan masyadong famous ang leche flan sa Brazil. Pero sa mga handaan, wala naman masyadong kagaya. Siguro yung turkey, kaya lang sa atin, hindi tayo masyado sa turkey kung hindi lechon manok, gano'n. Yes, ma'am. May mga ano rin po ba kayo, ma'am, mga Christmas parties, gift givings kapag Kapaskuhan? Yes. Yes, uso din sa kanilang Secret Santa. Tapos meron din silang tinatawag na Amigo da Onça. So, yung regalo na ibibigay mo para siyang prank as a joke lang. So, usually bago ang midnight, nag-games muna sila. Secret Santa, parang kagaya din sa atin, nagpupunta din sila sa simbahan para sa midnight mass. Mapagdasal din sila kagaya natin and family-oriented kagaya ng mga Pilipino. Mahilig din silang i-surround yung buong pamilya nila together. Ganyan. Yes, ma'am. Ma'am, dito sa Brazil, kamusta naman, ma'am, yung mga Christmas carols dyan kapag ano yung mga talagang pinakasikat din ng mga kanta dyan na talaga namang naririnig tuwing Kapaskuhan dyan, ma'am? Walang mga nangangaroling, nakakamiss. Ewan ko kung meron ba silang Christmas song. Wala pa ata ako narinig Hindi ata sila masyado sa mga ganyan. Yes, ma'am. So, may simbang gabi din po ba dyan, ma'am, sa Brazil? Wala. So, 24 ng gabi, meron silang midnight mass, pero walang simbang gabi. Pero more on ano pong religion ng mga taga-Brazil, ma'am? Catholic. Catholic naman sila, pero yung tradition natin, iba sa kanila. So, kapag dito ka maninirahan, maninibago ka kasi hahanapin mo yung simbang gabi, yung mga nangangaroling. Walang ganun dito. Yes, ma'am. So, may mga activities din po ba sa bawat city, lalo mga performers ng, mga live performance ng ilang mga sikat din?
Meron. Lalo na sa Rio de Janeiro, may live concert. Sa Salvador Bahia, meron din. Dito din naman sa São Paulo, meron. Pero hindi kasing grande sa Rio de Janeiro. Yes, ma'am. Dito din po, sa Pilipinas kasi kapag sumasapit na rin, inaabangan natin yung mga Christmas lightings, sa mga bawat municipalities, na talagang dinadayo ng mga turista or ng mga residente. Diyan po ba, ma'am, we're expecting na magdagdagan yung mga dadayo po sa mga lugar na meron pong mga Christmas lights na pinapakita po nila sa publiko? Yes, definitely. Lalong-lalo na sa Rio de Janeiro. Doon yung main tourist spot pag Christmas and New Year because of the fireworks. Ayan. Yes,